Yan, isang magandang araw po muli sa atin mga ka-vlogger at mga kapatid at kaibigan. Muli ako po sa ka-vlogger, Brother John Padilla, at lubos pang nagpupulit pa salamat sa Panginoon. Sapagkat sa mga oras na ito, tayo po muli magkakasama-sama sa pag-aaral ng kanyang salita. Dapat muli po kayong anyahan na, dalhin po ninyong banal na kasulatan ng ating Biblia, kasi ito lang magpapatunay niyo nga po aking mas sinasabi at pawang katotohanan lamang. Subalit, alam kong nagmamadali ka, bago ka magpapatuloy sa iyong gawain, pwede bang anyahan muna kita sa isang panalangin? Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa mga oras na ito. Dahil sa likod ng kabisihan ng bawat isa sa amin, binigyan niyo kami ng pagkakataon upang mag-aral ng mga salita. Hinihiling po namin patawarin kami sa lahat ng karumihan at kasalanan. At mangyari nawang ang banal na Espiritu siya manguna sa bawat sa amin. Tulungan niyo po kami na itong aming mapag-aralan ay maunawaan namin ito. May tatak sa puso't isipan na siya naman namin ibahagi sa iba. Sa ganitong paraan, matuto kami, mas lalo kaming magkaroon ng magandang relasyon sa inyo. Maasa kami na may mapulot po kami mga aral dito. Turuan niyo po ang bawat sa amin at handa po kaming makinig. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na siya aming pong tagapagligtas. Amen. Kapatid, maraming salamat sa mga oras na ito dahil ikaw ay may kalayaan kung saan makapakinig o makapanood ng salita ng Panginoon. Dapat buklatin na natin ang ating banal na kasulatan. Huwag na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 23 hanggang 26, atin pong pag-aaralan dito kung ano bang nais na mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang background po nito mga kapatid sa atin pong pag-aaralan, kung uunahin po natin ang nasa mga unang talata sa 21 at sa 22, na kung saan ito po'y patungkol sa pagpatay. Yan. At sinasabi ng Panginoon dito, hindi ka nga daw pumapatay, dapat sinasabi mo sa iyong kapatid na parang meron kang sama ng loob sa kanya, ay meron ng katulad sa mga bagay na ito. Pero gusto kong i-emphasize sa mga oras na ito pong verse 23 hanggang verse 26. At maganda po dito kasi ang background nito, yung mga tao na kung saan nung unang panahon pumapasok sa sinagoga, habang sila pumapasok sa sinagoga at hihingi ng tawad nung unang panahon sa panahunan sa time ni Moses, kailangan mong magdala ng tupa, handog para patawarin ka sa iyong kasalanan. Subalit, dito sinasabi, ating basahin ng talatang 23, ito pa pagkasabi, kaya kung ihahandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, anong sabi sa verse 24? Iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. At kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Magandang balita ito mga kapatid. At kung titingnan natin ang 25 at saka 26, makipagkasundo ka kaagad sa iyong kaalit samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Sabi sa 26, katotohanan sinasabi ko sa iyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapos-tapusang bilis. Alam niyo po ito pong aklat po ng Mateo, lalo tigit itong chapter 5, mga ka-vlogger at kapatid at mga kaibigan. Kung atin pong balikan dito sa taas, ito yung mga mapapalad. Magsimula po tayo sa verse 3 hanggang verse 11. So sa mga mapapalad, may papakita doon, mga mapagpakumbaba, ayan, mapagmahinuhod, ayan, mapagmahal. So pinapakita dito. Kaya dito sa mga sumunod na talata, pagdating sa 23 hanggang 26, parang application sa buhay natin. Kaya kung ating titingnan dito, makikita natin na nung una kasing panahon, pag ang isang tao ay nagkamali o nagkasala, ay magdadala siya ng isang tupang handog. At pagdating niya doon sa sinagoga, yun po yung kanyang ihandog. Pero may payo po dito ang ating Panginoon Hesus, na kapag ka nagdadala ka doon ng handog, subalit meron kang kaalit sa labas, meron kang kaproblema sa labas, meron kang hindi pagkakaunawan sa labas, whether ikaw ang ginawa ng kasamaan, mas mabuti daw munang makipagkasundo ka para ang iyong paghingi ng kapatawaran ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Totoo nga naman hindi ka nababagbag ang iyong puso at isipan na pupunta ka sa sinagoga o sabihin na natin, kami kasi mga Adventista o tuwing araw ng Sabat, pupunta ka doon sa simbahan at mananalangin ka, samantalang sa iyo talagang kaloob-looban sa iyong puso at isipan ay meron talagang nananawagan ng banal na Espiritu na kung saan makipagkasundo ka sa mga taong hindi mo pa nagiging kasundo sa iyong buhay. Anong nais ng Diyos dito na ihatid sa bawat isa sa atin? Ang nais ng Diyos na ihatid sa bawat sa atin ay gusto niyang pag manalangin tayo, hindi na muna sa church, kahit sa bahay na lang. Kapag nananalangin tayo, mahalagang wala tayong problema sa ating mga mahal sa buhay, mula sa asawa, kung may asawa ka man, o sa inyong pamilya, kung may binata at dalaga, o kung kayo may mga pamilya rin,
O kung kaya sa iyong mga kapitbahay meron kang kaalitan, mas mabuting makipagkasundo ka bago ka lumapit sa Diyos. Bakit? Kahiya-hiya nga naman sa harap ng Panginoon, luluhod ka doon. Panginoon, patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako sa lahat ng aking karumihan. Pero sa iyong puso't isipan, alam mo na meron ka talagang dapat ayusin. Sabi ko nga, kahit pa ikaw ang ginawa ng kasalanan, hindi mo pwedeng sabihin, siya gumawa ng kasalanan sa akin, siya lalapit sa akin. Ibig sabihin, meron ka pa rin puot na natitira sa iyong puso't isipan. Alam niyo kung yung titingnan itong Matthew chapter 5, ito yung pangangaral ng Panginoon doon sa bundok na kung saan maraming taong nakapakinig. Kasama dito mga eskriba at mga pariseo. Kaya nais ng Diyos na ihatid sa bawat isa sa atin ang mensaheng ito. Bakit? Sa panahon na hindi ka daw makipagkasundo, meron kang kaalitan. Okay? So, sa ganitong paraan, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Kasi maraming mga tao ngayon, at isa din ako dyan, minsan guilty ako sa aking sarili dahil minsan nanalangin ako, Panginoon, ganito, ganyan, hinihiling ko po na maging ano. Pero hindi talaga nakipagsundo ako sa aking mga nakaalitan, sa aking mga nakatampuhan, sa aking mga kaibigan dati na kung saan hindi na ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, napakahalaga ang magpatawad sa buhay. Kasi yun ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Even though na ang Panginoong Hesus ay wala naman siyang ginawa na mali. At kahit nga doon sa mga taong hindi lumalapit, siya ang lumalapit. Dahil nais ng Diyos na matutunan natin ang hindi lang magpatawad, kundi ang humingi ng tawad. Hindi lang ang magkaroon ng ay pagmamahal, kundi isa sa pagmamahal ay makipagkasundo tayo sa ating mga kaalitan. Bakit? Darating ang panahon. Maaring hindi tayo aakusahan dahil kayo lang naman nagkaalit, di naman kayo nagtagaan, pero sa inyong puso't isipan, ay hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Kaya minsan, pag nagsalubong kayo, kanya-kanyang snub, kanya-kanyang, alam nyo, useless yung pag-iiyak ninyo. Nanginginig-nginig pa kayo sa pag-iyak, Panginoon, patawaran niyo ako. Pero ang totoo niyan, meron kang kaalit, meron kang kinikimkim na galit, o kaya tampo, o kaya kung ano man yung naharamdaman mo na hindi maganda, na siyang naging sanhi na kung saan ang Panginoon, kung makakausap mo lang in person, sasabihin niya sa iyo, makipagkaayos ka muna doon sa hindi mo nagiging kaunawaan. Doon sa may mga kaalit o doon sa may mga galit ka o kaya may galit sa iyo. Nang sa ganun, maging kalugod-lugod ang ating mga panalangin. Maraming mga tao ngayon na nananalangin mula sa pulpito o mula sa pintuan hanggang sa pulpito. Talagang nakaluhod pa yan, umiiyak pa yan. At pag-worship talagang matindi ang kanilang mga panalangin. Pero kung kanila lang uunawain ang talatang ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. At salamat dahil nakakinig ka. At alam kong pwede mo itong i-apply sa ating pamumuhay. Alam niyo po mga ka-vlogger at mga kapatid at maibigan, hanggat hindi daw tayo makipagkasundo, darating ang panahon na ito'y tumutukoy sa impyerno, na kung saan pagbabayaran mo ito. Kaya sa ating pamumuhay, mga ka-vlogger at mga kapatid at maibigan, wala na tayo dun sa pagbabayaran kasi di na nga kayo nagpapatayan. Pero sa Diyos meron tayong pananagutan lahat. Kaya kung ating titingnan ito, nagnanais ang Diyos sa bawat isa sa atin na matuto din tayo na kagaya ng ating Panginoon Hesus. Ng ating Panginoon Hesus, itiniis niya lahat. Pinatawad niya ang hindi ka patapatawad. Ikaw pa kaya? Ikaw ba'y nasaktan? Ikaw ba'y ilanlipusta? Ikaw ba'y nasigawan? Ikaw ba'y nadaya? Ikaw ba'y inutangan na hindi ka nabayaran? Ikaw ba'y mayroong problema sa iyong pamumuhay? Ito ang pagkakataon na makipagkasundo tayo. Maraming tanong ng iba, pag nakipagkasundo ba, quits yung utang? Hindi, utang mo ngayon Babayaran mo yun, pero makipagkasundo ka nga. Magkaroon kayo ng isang usapan na kung saan, lalo tigit kung ikay isang Kristiyano o kung ikay isang Seventh-day Adventist member sa iglesia ng Adventista. Kasi yun ang nais ng Diyos sa bawat sa atin. Upang pagdating niya, may kasiguraduhan tayo na malinis ang ating mga budhi at katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. Nang sa ganun, habang inaantay natin siya, habang tayo nananalangin, wala tayong guilty sa ating puso't isipan. Habang tayo lumalapit sa Panginoon tuwing araw ng Sabat, tuwing Miyerkules at Biyernes, wala tayong kagilty-guilty dahil ginampanan natin ang nais ng Diyos na magawa natin sa ating pamumuhay. Kaya kapatid, salamat sa pagkakataong ito. At ito ang aking huling habilin sa iyo. Kung atin pong pag-aaralan ang John chapter 13 verse 17, ito po yung konektado doon sa atin pong binasa sa Mateo chapter 5 verse 23 and 24. Ito ang sabi sa John chapter 13 verse 17. Basahin natin. Sabi niya dito, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gagawin. Alin? Ang makipagkasundo sa mga tao. Hindi natin nagiging hindi tayo nagkakaayos. Meron tayong mga kaalitan. Kaya napakahalaga
na magkakasundo kayo. Kasi sa totoo niyan, baka kayo lang naman yung magkakapamilya, baka kayo magkakapitbahay, baka kayo dating magkaibigan, o baka naman kayo ay sobrang close dati, ngayon hindi na dahil sa pagkakaalit ng isa't isa. Kaya ito ang panahon kung saan nananawagan ng Diyos sa atin na makipagkasundo tayo doon sa mga taong maaring tayo ang sinaktan, maaring tayo ang inalikusta, maaring paulit-ulit na ito sa bawat sa atin. Pero ito ang panahon na lumapit tayo sa Panginoon dahil nagnanais siya na makitaan tayo ng mga pusong nakipagkasundo, ng mga pusong willing makipag-ayos. Kaya salamat kapatid dahil nakinig ka sa mga oras na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga vlogger at mga kapatid at kaibigan, maraming salamat po. Bago po tayo magtatapos, iyuko po muna natin ang ating mga ulo para po sa isang panalangin. Mahabagin po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa aming napakinggang mga mensahe. Tumimo nawa ito sa mga puso at isipan na tulungan kami na ito ay aming may sa kabuhayan. Pagpatawad din muli na tulungan kami na matuto kami sa aming buhay na makipagkaayos kami, hindi kami makipag-alit, kundi makipagkasundo kami sa mga tao. Alam namin na kailangan namin itong i-apply kasi yun ang nais niyo sa bawat sa amin. Tulungan kami na magkaroon kami ng katapangan, kalakasan, na yung mga nang-aapi sa amin ay handa namin patawarin at makipagkasundo kami muli sa kanila. Na walang matitira kahit kaunting pilat man lamang, kundi ang pagpapatawad na ito, ang pakikipagkasundo na ito ay mula sa inyo, hindi sa ayon sa aming mga kakayanan bilang mga tao. Kaya Panginoon, kayo pong magtuwid sabat sa amin. At salamat dahil itong nakinig at nanood ay nangako kayo na pag may tumanggap sa inyong mga salita, inyo po silang pagpapalain. Kaya kung ano man lang nagdadaanan, maging maayos ako sila. At kung sila may karamdaman, ipagalingin. Kung sila naghahanap ng trabaho, makasumpong. Kung sila nangailangan ng pinansyal, ipagkaloob sa kanila. Lalo tigit sa spiritual, Panginoon, pagtibahin sa palaguin. At panumbalikin pa sila sa pananampalataya. Umaasa ako, Ama, na inyong dinggin ang aming panalangin at patawad sa kasalanan na gawa. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus, siya amin pong tagapagligtas. Amen. Ayan mga vlogger at kapatid at maibigan, maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. I hope po na kung ikay baguhan pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan po, i-subscribe po ang inyong lingkod. And then, pindutin niyo po yung notification bell para po sa mga update na videos. At kung nagustuhan niyo po ito, pwede niyo po itong i-share. And then, pakilike na rin po. So maraming salamat po. Muli, ako ito si ka-vlogger Brother Joel Padilla na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Makipagkasundo tayo doon sa ating mga nakaalitan dahil yun ang gusto ng mga taong nagnanais ng kaligtasan. Maraming salamat po. Bye-bye!